Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News 47 minutes ago. Pinalagan ni VP Sara Duterte ang posibleng pagsubpuena sa kanyang income tax returns, bank transactions at SEC, Securities and Exchange Commission documents kaugnay ng mga negosyong nakasaad sa kanyang SALN. Nanindigan naman si Representative Terry Redon na bahagi ito ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Nasa comment section ang buong ulat. Ito ang pahayag ni VP Sara. Sabi niya, kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay iyong mga iilan sa mga members ng House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Sabi naman ni Ridon, wala pong pang-aabuso. Wala pong law bending dito, kundi ito ay pagpapatupad ng mandato ng proseso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo itong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanyang pag-aari. Siyempre, pag hindi ito maipaliwanag mula doon sa kanyang mga negosyo, propesyon at iba pang pinagkakakitaan, mayroon pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Okay. So, umiinit na po ang labanan, Although, yung battle hindi pa nagsimula, yung bloodbath hindi pa nagsimula. Kasi yung substance, hindi pa pinag-uusapan yung substance ng impeachment complaint. Ang inaano pa lang yung sagot ni kampo ni VP Sara is yung impartiality or yung pagiging patas. Kini-question ng kampo ni VP Sara na hindi patas, double standard ang Committee on Justice sa Kamara. Yun ang sagot nila kahapon, yung ad cotilam na At saka yung kakulangan ng facts. Kasi puros mga allegations yung nandun. Kaya nga, ako, opinion ko lang ito, kung ang basihan ng kanilang impeachment complaint is unexplained wealth, by this time, dapat may ebidensya na sila na unexplained wealth nga. Bakit mo isubpuena? Siguro, sa akin lang kung sa Senado, pwede doon sa Senado, sa trial, doon ipapakita. But dito sa Committee on Justice, sa tingin ko, magkakaroon ng deadlock o whatsoever, I don't know. Mabuti nga, sumagot pa si VP Sara sa aligasyon. Kasi, isang option sana niya, sabi ng mga abogado, is wag na lang sagutin. Pabayaan na lang niya ang Committee on Justice na iakyat ang complaint sa plenary para magbotohan na sila. So, law bender! Hindi kami law bender! Ay, sis, basa tayo sa mga comments. Carly Bayudan, that is possible. Vlogger nga and businessmen can gain million in just 5 years. Yang 15 years, si Glenda nga billion ang ilang years. Hina-highlight lang ni Ridon sa kanya siguro pag open billion. Yung
Kine-question nila na gap is in 16 years. Bakit lumobo ang income ng mag-asawang Duterte? From 18 million, papaano naging 88 million? So, 70 million yung taas. So, i-divide mo yan, 70 million in 16 years, that is roughly, 4 million, may get. Sa isang taon, sa isang batikang abogado, kayang-kaya yang kitain. Again, tama itong vlogger. Ako, vlogger din ako. Kung iniipon ko pa ang sweldo sa vlogging journey ko, mayaman na ako ngayon. Yung delivery natin ng Yero Paco sa Talandig Drive, every month yan, pinakamababa ang 100,000 pesos. Pinakamababa yan, pakyat pa. Yung pagpapatanim ng Arabica coffee, malaki na ang na-invest doon. Galing lahat sa sweldo ng channel na ito. Kaya, basta may steady income, yung 4 million a year, kayang-kaya yan. Kaya ano lang ito, fishing expedition lang itong ginagawa ng mga kongresista. Kaya lalong nagiging exciting So ano ito, patigasan ng ihi. Sa tingin ko, hindi magsasubmit kampo ni BP Sara ng required documents, income tax returns, back documents, hindi sila magsasubmit. Why? Bahala kayo. Iakyat nyo sa Senado. So what? Ganon eh. Hindi naman natatakot si BP Sara na aakyat sa Senado ang kanyang impeachment. Why? Nandun na. Naghihintay na yung sobra siyam na senador na ready mag-acquit sa kanya. So, what's the problem? So, galingan nyo. Congressman Terry Redon, tignan natin sino ang mas matigas ng ulo. At huwag kayong iiyak pag natalo kayo. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng Yero at Paco para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. At namimigay din tayo ng libreng seedlings, abono para sa Arabica coffee as their livelihood assistance. Panorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo o Giero. So, siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atapan karon. Para kumartilyo bro. O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga Giero. Sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga panghasin nga di may mga ulanan. Oo. Salamat
salamat ko. Magpa inaat unta nga magpadayon ang inabang para dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.